at papaano ang tamang proseso ng paglulubog sa tubig ng bautismo. Ibig kong sabihin, panoorin natin ang video. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan, ganyan po ang proseso ng tamang pagganap ng tinatawag na bautismo. Ay isang magandang umaga po muli mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya. Ang aking ipinapaabot sa lahat ng aking mga subscriber at kayo din naman sa mga patuloy na tumatangkilik ng aking mga video sa aking mga kababayan saan mang panig ng mundo. Isang pagbati ang aking ipinapaabot at sana ipatuloy tayong gabayan ng ating dakilang Ama, ng ating Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Muli ay dumating ang isang orasan ng ating muling pagkikita-kita sa pamamagitan ng internet. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking minsanang pagpapaabot ng aking mga video sa lahat ng aking mga subscriber at sa kayo din naman sa lahat ng mga nagsasaliksik. Wala naman tayong pwede ibang gawin mga kapatid habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tulad ng aking sinabi sa mga nagdaang mga video ko na magkakaroon lamang ng pakinabang ang ating mga buhay sa laman habang taglay natin ang isang kalakasan na maaari nating gawin ang anumang kautusan o ang alinman sa mga maliliit na kautusan ng Diyos habang nasa atin o habang taglay natin ang kalakasan o pinagkaloob sa atin ng ating Ama. Kung kaya kapag ang isang tao ay dumating na sa punto ng kanyang kahinaan, ano pa magagawa natin? Wala na tayong magagawa mga kapatid. Alam naman siguro natin na ang mga kaarawan ng tao na sinasaklaw ng kanyang kalakasan ay halos nasa 30 hanggang 60 o hanggang 70 ang edad ng isang tao. Pagpatong mo ng 80, 90, 100, wala na eh. Lalo na kung umabot pa ng 130 taon ang ating mga edad. Siyempre, sa mga ganong edad, dadanasin na natin yung kahinaan na tinatawag. So kung yung kahinaan na yun ay dangasin natin, ano pa kaya ang ating magagawa? Spiritual man o material. Di ba, mga kababayan, na mayroong kautusan ng kadakilaan ng ating Ama o maging ang dakilang Kristo na humayaw kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang ebanghelyo ito sa lahat ng ginapal. Di ba mga kapatid, yan ay isang kautusan. Ang sumampalataya ay inyong bautismuhan. Ang salitang ito ay nagmumula mismo sa ating Panginoong Jesucristo.
Yan po mga kababayan, mga kapatid. Pangaral daw natin, ganun po yung kautusan ng ating dakilang Kristo. At ang sino mang tumanggap, sabi, ay niyo silang bautismuhan. Pagkaloob ng bautismo doon sa mga tumanggap ng ating mga aral. Bautismo, baptism is immersion. Immersion meaning is deep the whole body inside the water. Kinakailangan lahat tayo ay dadaan sa ganung proseso. At papaano ang tamang proseso ng paglulubog sa tubig ng bautismo? Ibig kong sabihin, panoorin natin ang video. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ayan, ganyan po ang proseso ng tamang pagganap ng tinatawag na bautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yan po yung tamang pagganap ng tinatawag na bautismo. Ang ating pong Diyos, mga kapatid, ang ating Ama, sapagkat siya ang ating Ama, niloob niya na hanggat maaari ang lahat ng mga espiritu katulad natin. Mga espiritu tayo, mga kapatid. Lahat po tayo ay mga espiritu. Lahat po tayo, mga kapatid, ay mga anak ng Diyos. So, sa kabila ng ating mga pagkakasala na nagawa sa kanyang harapan, ay pinilit niya na gawin ang lahat ng mga kaparaanan para tayo magkaroon ng kaligtasan, para tayo muli manumbalik sa Kanya. Pag-ibig po ang Diyos, mga kapatid. Ayaw niya na lahat tayo ay mapahamak. Kasi siya po may gawa sa atin . Ang lahat ng espiritong nangabubuhay sa ibabaw ng lupa o maging sa kalangitan, siya po lahat ang may gawa. Siya po may gawa lahat sa atin. Siya ang Ama natin . Siya ang Ama natin. Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay kasama tayo. Ganyan po, mga kapatid. Kaya ginagawa ng ating Ama ang lahat ng kaparaanan para lahat ng tao ay muling magsibalik, muling tumalima sa Kanya, ibig sabihin, muling kumilala sa Kanya. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, ang sabi ng Diyos, dadalawin ko ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi na mga napupuot sa akin. Biro mo yan, mga kapatid. Dadalawin niya hanggang 3 bisis o ikaapat na bisis. Hanggang 3 bisis na ibinigay ng Diyos yung pagkakataon sa tao. Kung sa panahon ito hindi man sumpungan yung tinatawag na tamang pananampalataya, tamang daan para magkaroon ka ng kaligtasan, bibigyan ka ulit ng Diyos ng another chance o isa pang pagkakataon. Hanggat hindi mo nahanap yung tamang daan ng kaligtasan, binibigyan ka ulit ng Diyos na pagkakataon. Sa anong paraan? Isisilang tayo muli sa mga kataong laman. Sisilang tayo muli sa mga kataong laman. Kaya nga, mga kababayan, mga kapatid, yung karimlan ng Hades, napakaraming mga espiritu na natutulog dyan. At pagkatapos, kung inyo po napapansin, mga kapatid, sa napakaraming sinisilang araw-araw, sinisilang ng mga sanggol, galing sila lahat dyan. Galing sila lahat dyan, mga kapatid, na binibigyan ng pagkakataon, isilang sila sa mga kataong laman. Bakit? Bakit kailangan pang isilang sa mga kataong laman ang mga espiritong yan para muli magsibalik?
sapagkat sa pamamagitan lamang ng mga katawang laman ay doon mo naganap yung kalooban ng Diyos. Doon mo maganap yung tatawag na bautismo sa mga katawang laman, gamit ang katawang laman. Doon mo rin maaaring maganap yung pangangaral ng mga salita ng Diyos sa mga katawang laman. Ganyan po mga kapatid. Kaya kailangan lahat isilang ka sa katawang laman para magawa mo yung mga bagay o habang ikaw o ang tao, tayong lahat ay nasa tamang kalakasan ka. Kaya pag edad mo ng 50 hanggang 70, yan yung mga panahon na maaari mong gawin yung kalooban ng Diyos. Ganyan po mga kapatid. So, ito isang pagpaalaala mga kapatid, mga kababayan, na maaari mo lamang gawin ang mga maliliit na kautusan ng Diyos habang taglay mo yung tinatawag na kalakasan. Kasi kung matanda ka na, paano pa mga kapatid? Panoorin natin yung video ng isang matanda na di umano ay nasa 130 years na ang kanyang edad. Panoorin po natin. Ayan, 130 years ang edad. Nakahiga na lang sa banig. Ni sa pagkain man ay di na kanyang kumain mag-isa. Kaya kailangang subuan siya ng kanyang mga taga-alaga, mga apo sa tuhod. Di na kanya magbihis ng damit. Wala na eh. Nakita ninyo yung video mga kapatid. Siya na yun. Kung magiging ganun ang iyong edad, tapos buhay ka, ano pa kaya ang iyong silbi sa harap ng Diyos? Ano pa kaya ang iyong pakinabang sa harap ng Diyos? Kayo na po ang tatanungin ko. Ano ang magiging silbi ng isang tao kung siya ay nasa ganung kalagayan? So ganyan po mga kapatid. Ito ay isang pagbabalik tanaw lamang sa mga bagay-bagay na maaaring mangyari sa hinarap. So hanggang dito po lamang mga kapatid, mga kababayan, at puputulin ko ang video. Maraming salamat po muli at sana'y patuloy kayong nandyan upang gabayan ako. Maraming pong salamat sa bawat isa sa inyo.